Restore ni Melanie, hindi niya tunay na pangalan sa mga nagbebenta ng asoge sa lugar. Magkano po ninyo nabibili yung mercury ninyo? Kung binibili namin ng 18, kapag bilhin nila 20, ganun. Saan po niyo nabibili yung ninyo, yung mercury po ninyo, ma'am? Sa Tabuk po. Marami pa rin gumagamit ng mercury dito sa Batang Buhay? Sa totoo lang po, marami kasi yun ang kailangan sa ng ginto. Ayon sa Environment and Natural Resources Office sa Kalinga, aminado silang isang barangay pa lang ang kanilang napuntahan para ipaalam sa mga taong tungkol sa panganib ng asoge dahil na rin daw sa kakulangan nila sa tao. We have already conducted 3 trainings in the mining area of Gaang, Balbalasang in the municipality of Balbalan. So, sa ngayon, after the series of trainings, nagkaroon ng awareness yung mga tao at saka yung paggamit na lang nila ng mercury at least minimize na sa ngayon. We hope na ito nga ay mapabilis dahil gusto namin hindi lang yung Gaang makapag-benefit dito sa policy na to, kundi pati na rin yung ibang probinsya. Kung babalikan ng kasaysayan, itinuturing na pinakamalaking trahedyang may kinalaman sa asoge ang nangyaring mercury poisoning sa Minamata, Japan dahil sa diwastong pagtatapon ng isang fertilizer company ng kanilang basurang naglalaman ng organic mercury sa Minamata Bay. Nakontamina ang mga isdang hinuli at kinain ng mga residente doon. Halos 1,000 kataong namatay at mahigit 2,000 nakaranas ng mala epilepsy na sintomas, pamamayat ng kalamnan at pagkawala ng motor skills na ngayon kinilala sa pangalang Minamata disease. Maging dito sa Pilipinas, ilang insidente rin ng negatibong epekto ng mercury ang naiulat. Enero ng taong ito lang nang isugod sa East Avenue Medical Center ang isang 18 taong gulang na minerong si Jerry, hindi niya tunay na pangalan. Tinurukan ni Jerry ang kanyang sarili ng asoge dahil sa paniniwalang makakabuti raw ito sa kanyang kalusugan. Gaya ko lang po doon sa luhing, pampaliksi daw po. Kahit ang ama ng binatay, wala ring alam sa peligrong dala ng paggamit ng asoge. Kayo rin mismo hindi nyo alam na lason yun? Hindi rin. Hindi po. Pagkakaalam din daw niya, nakakabuti ito sa katawan. Pag mayroon nun, magugulatin. Saka nakakaliksyo ng katawan. Dahil sa ginawa ni Jerry, lumitaw ang mga bukol sa kanyang braso. Indikasyon daw ito ng asoge na itinurok niya sa kanyang sarili. Ayon sa doktor na tumingin kay Jerry, lubang naapektuhan ng mercury ang kanyang atay at baga. Kung hindi raw ito magagamot kaagad, maaaring dumiretsyong laso sa kanyang utak. Bumaba yung kanyang level ng mercury, pero he still needs another chelation, no? So dumating na yung gamot, so ipapatawag namin siya para i-chelate pa uli siya. Git ng Ban Toxics, isang non-government organization na nagtataguyod sa pagbabawal sa paggamit ng mga nakakalasong kemikal tulad ng asoge. Bukod sa pagpapalaganap ng kaalaman, mahalaga rin daw na ma-regulate ang benta ng asoge at mapigilan yung mga illegal na ipinapasok sa bansa. When I say illegal, hindi ito na i-record. Meron tayong mga batas na pinapanukala kung sino lang yung mga maaaring mga institusyon or sektor ang maaaring gumamit ng mercury. Ngunit yun nga, meron din mga ibang sektor na sinasamantala itong batas na ito. Dapat maging vigilant tayo kung sino yung mga nagpapasok, ano yung mga bansang nagpapasok ng mercury dito, especially yung mga illegal na import ng mercury dito sa ating bansa. Walang batas na nagbabawal sa paggamit ng mercury. Katunayan, iilang industriya tulad ng mga paggawa ng bombilya na pinapayagan pa ring bumili at gumamit ng asoge. Pero kasalukuyan daw na binubuo ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang national ban sa paggamit ng mercury. Yung pong sa use ng mercury, meron ho bang ginagawang move yung gobyerno para po maiwasan na o mapahinto na po itong paggamit ng mercury? Actually sa aming jigs, matagal na kaming in-stop namin ng paggamit ng mercury. Walang mining company ngayon, out of the 31 mining companies na nag-ooperate ngayon, 0 dyan ang gumagamit ng mercury. Makailang ulit nang napatunayan ang pinsalang maaaring idulot ng paggamit at pagkakalantad sa asoge.
Kaya mahalaga makagawa ng mabisang lunas ang pamahalaan gaya ng batas na magbabawal dito upang hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga biktima ng nakakalasong kemikal. Ako si Jiggy Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.